So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli sa inyong lingkod. Ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. And nandito tayo muli guys para magbigay ng isang reaksyon regarding nga po dito sa panibagong interview na naman kay Kalingap Edu. And of course, alam natin na si Kalingap Edu ay isa sa mga pinakapaborito na ini-interview ng mga nasa community ng Kalingap guys. Ewan ko kung bakit. I'm sure, alam niyo kung bakit, no? Alam ninyo kung ano kasagutan kung bakit palaging siya ang nai-interview, and of course hindi mawawala diyan yung mga nababasa natin sa social media, yung tungkol sa love team na kung saan alam naman natin kaagad-agad na ang kasagutan ni Kalingap Edu ay magfo-focus siya sa kanyang pag-charity po ano. Pero dito sa interview na ito parang may pakiramdam ako na unti-unting umi-slide yung decision ni Kalingap Edu, at yan ang ating bibigyan ng reaksyon mamaya-maya lang. Pero syempre, umpisahan natin sa umpisa. So, samahan po rin niyo ako guys. So, let's go! Alam ko marami kang pinagdaanan, maraming nangyari. So dito sa tanong natin ito, medyo kahit paano is malapit to. So naniniwala ka ba, Papa Eds, na may tao sa tamang panahon? Tamang tao sa tamang panahon. Oo. Parang sa pag-relasyon ng Parang ganun. Medyo malabo po yung katanungan ni Beshi guys, no? Ang tanong niya is kung naniniwala si Kalingap Edu sa tamang tao, sa tamang panahon. Pero okay, sige, intindihin na lang po natin guys. Siguro ang ibig niyang sabihin ay kung naniniwala si Kalingap Edu na someday, somehow, ay mamimit ni Kalingap Edu ang isang tao, tamang tao para sa kanya. Pero pakinggan po natin kung paano ito sasagutin ni Kalingap Edu. So let's go. No, parang tamang panahon. Parang depende para sa akin yan eh. Kasi, parang dapat nasa pares kayo ng nung pakiramdam ng mo. Kasi depende yan talaga. Marami kang makakahalubilo ng tao eh. Kung may makakasalubong ka na ulit na ibang tao, tapos medyo okay. Kapag mo na agad, hindi naman sa ganun. So, para sa akin, medyo hindi. Hindi ka naniniwala na may... At yung parang rin kasi yun eh. Kasi minsan kasi yung nabibuild na lang yun eh, over time. okay. Nabibuild na lang over time kasi hindi ka naman makakahanap ng perfect na tao sa buhay mo eh. Minsan, kailangan mo na mas ayusin yung sarili mo habang kasama mo yung tao. Pwedeng kakaibigan mo lang tapos bigla na lang mas mabuo kayo ng parang ganun lang ang laging kasi di ako masyadong mahirap yung mag-expect ka ng sobra sa isang tao pagka okay na to. Tapos kita mo yung taon para sunod na tao medyo hindi nagbago ugali o gano'n. Diba? Yun ang iniisip ko. Ayun pala yun. So ito, next. So yun guys, kumbaga napakahaba nung kasagutan po ni Kalingap Edu. Pero kung paiigsihin mo kung ano ibig sabihin ng tamang tao, it means ang tamang tao po para sa akin guys ito papaliwanag ko lang. Pag sinabing tamang tao, it means nagkakasundo kayo sa lahat-lahat. Kumbaga perfect. Perfect yung pagmamatch po ninyo sa lahat-lahat ng bagay po. Kung meron mang hindi kayo pinagkakaintindihan, kumbaga napakaliit na porsyento lang. Kumbaga tolerable. So, yun po ang aking pagkakaintindi pag sinabing tamang tao po yung lahat na lang ng hinahanap mo ay nasa kanya na, and vice versa, lahat ng hinahanap niya para sa isang lalaki ay nasa sa iyo din. Kumbaga talagang perfect, which means tamang tao. Yun po ang aking pagkakaintindi tungkol doon. Kumbaga hinabaan lang ni Papa Eds, in-elaborate niya, in-explain niya lahat-lahat kung ano ang kanyang paniniwala. But anyway, naintindihan na po natin yan guys. So, tuloy po natin. Question natin, Papa Eds. Ano pinaka masaya moment mo bilang bahagi ng Team Kalingap? Ay, syempre, yung mga una sa lahat, yung pagtulong, syempre, lagi naman akong masaya kapag nagbibigay tayo ng tulong sa mga tao.
bibigyan sila ng saya yun sa kanilang mukha, nababago natin yung buhay nila. Yan talagang sa pinakamasarap na pakiramdam eh. At bukod pa doon, sa ganung sa ginagawa natin, masaya tayo eh. Hindi lang tayo nagbibigay ng ano, tapos parang iniisip lang natin na parang, ay, trabaho lang to, wala. Hindi. Dito sa Kalingap guys, habang nagtutulong kami, parang wala lang talaga, di ko maramdaman na parang trabaho tong ginagawa tayo. Parang ginagawa So guys, which is true nga naman, no? And dito sa mga kasagutan ni Kalingap Edo ay napaghahalata pa rin na talagang ano siya, nagfo-focus pa rin siya guys sa pagtulong po ano kasi masaya siya. Kumbaga yung ginagawa niya right now na pagkalingap or pagtulong sa ibang tao na nangangailangan ay na-enjoy niya, masaya siya. Masaya siya na nakakapagpasaya siya at siya mismo sa sarili niya ay masaya siya sa kanyang ginagawa. Yun na po siguro yung pinakamagandang bagay na mararanasan po natin ano. Bihira lang pong gano'n, eh, napakabihira lang po yung gano'ng mga pagkakataon na maranasan natin guys na nakakapagpasaya ka tapos masaya ka rin sa ginagawa mong pagpapasaya na bukod sa napapasaya mo, natutulungan mo pa, naiaangat mo yung kanilang kabuhayan. So, grabe po yun guys. Ayos na ayos, no? natin, parang enjoy lang tayo sa ginagawa. Parang minsan nga, Yun. parang naglalaro lang tayo pag nag-demission, Oo. bibigay tulong. At sa mga oras na yun talaga, masaya ako dahil naging parte ako ng ganitong klaseng grupo. Lumago ako na sarili ko sa ganitong klaseng grupo at wala akong pinagsisisihan dahil napunta ako dito sa grupo. At syempre maraming salamat kala ng Panakuya Bal, kala Teda Vlogs, at kay Kalinga Prab kasi kung wala sila talaga, hindi ko alam kung nasaan ako. Kasi syempre, hindi ko kakalimutan ng Diyos kasi Oo nga guys, no, kumbaga naalala ko lang yung dating kwento ni Kalingap Edu na bago siya naging part ng Kalingap ay nung pandemic time, guys. At I think nandun siya sa parteng Laguna at doon siya nag-work that time, no. And parang nagpaplano siya before na lumabas ng bansa, mag-abroad para magtrabaho and then biglaan na lang na-invite siya ni Kalingap Rob. So, talagang 'pag si Lord ang gumalaw nga po ano, kumbaga yung tinatawag na calling. Kapagka hindi ang pag-a-abroad ay hindi talaga para kay Kalingap Edu. Wala naman pong masama sa pag-a-abroad, guys, no? Pero siguro sabi siguro ni Lord, mas nababagay ka dito sa pagkakalingap kaysa sa pag-a-abroad. Kaya siguro siya napunta diyan, guys. At ang napakasarap ay nai-enjoy niya. Hindi niya nararamdaman yung hirap or pagod sa kanyang ginagawa. Wala na ibang pinakamasarap po siguro ano, na gawain, kundi yung nai-enjoy mo ang iyong ginagawa. So yun guys, ang sarap. lagi ako nagpipray nun dati na sana bigyan ako ng na maayos na trabaho dati. Hindi ko naman Ayun. nakalain na ganito ang ibibigay sa akin ng Diyos na na trabaho na para at the same time parang sobrang gaan lang. Pero nakakatulong ito kapwa. Kaya salamat po. Salamat sa lahat. Grabe. Thank you. Grabe guys, no? Talaga nga naman kapag seryosong seryoso ka sa pagdadasal siguro, ano, sa paghingi ng pabor kay Lord or nasa itaas. Kapag ramdam niya yung pagiging seryoso mo sa isang bagay na hinihiling mo, na alam niya na kailangan mo, ay ibibigay po niya yung guys, no? Ibibigay niya. Pero kapag minsan naman, yung iba kapag nagdasal kasi, parang ano, ibang klase yung dinadasal. Lord, bigyan mo ako ng ganitong kayamanan, bigyan mo ako ng babae, ng kotse, ng mansyon. Guys, okay naman po yun, no? Okay naman po yung humiling ka ng gano'n. Pero alam niyo si Lord kasi pagka alam niya na yung bagay na hinihiling mo ay hindi makakabuti para sa iyo. Kumbaga baka biglang magbago yung pagkatao mo kung dati kang mabait. Kapag ka binigay niya yung bagay na mga hinihiling mo, ay magbabago, sasama yung ugali mo. Malamang hindi niya ibibigay po yun, no? At ganun ang aking paniniwala, guys. Kaya hindi lahat po ng mga hinihingi ay natutupad.
no? Ang natutupad talaga is alam ni Lord na makakabuti para sa'yo. So yun. Yun ang aking paniniwala guys. And if ever na meron din kayong sariling paniniwala, pa-comment na lang po, no? Babasahin po natin yan. Eh syempre isang magandang moment itong ganito natin samahan. Yung parang team building. Oo, kagaya nito, parang Sama-sama, ano, oo. kung nasa normal tayong corporate na trabaho, Mm. di natin, bihira lang to. Oo, Siguro once a year. once a year. Well, ganun. Pero ito dahil, ito, hawak natin oras natin. Masaya Oo, eh. masaya. Kahit Masaya. anytime, pwede tayo magkita-kita. Oo. So, thank you pa. Yun lang yung ano na guys, no? Yun lang ang masarap talaga kapag nandito ka sa community ng Kalingap, kagaya po nila na nandyan lang sa Cam Norte, ay talaga nagkakaroon sila ng pagkakataon na magsama-sama. Sabi nga kahit once a year lang, ay nangyayari naman na nagpapahinga sila, nag-enjoy, naliligo sa ilog, kumbaga nag-uusap-usap, kwentuhan, kumbaga nag-update sila kung ano na nangyayari sa'yo, mga ganon. Yung tamang ano lang, tropa. So, yun siguro yung hindi hindi nararanasan ng mga ibang community ng mga vloggers po ano. Pero dito, 'yan ang pinaka-okay kasi nagkakasundo-sundo po sila guys, no? At nai-enjoy nila yung time na sila ay magkakasama. So, yun. Ay, Papa John. Papa, it's ano? Bukas sanay-sanay doon. Alam nyo guys, itong si Basie kanina pa to eh. Si Kalingap Edu yung ini-interview pero ang tawag niya Papa Jones. I think nung pinanood ko to, siguro naka-4 na beses siya na tinawag niya na Papa Jones. Itong si Kalingap Edu, nako, medyo tuktokan mo nga Kalingap Edu para magising. Kumbaga, sanay na sanay kasi itong si Beshi na ang talagang ini-interview lang niya ay si Papa Jones. Kumbaga, maka-ano kasi ito maka-jom car. Lagi sa ano mo. Sa content mo. Ito, medyo, siyempre about ko naman to sa mga pinagdadaanan mo. Paano mo? Pinagdadaanan sa yan. Lahat mo dami mga pinagdadaanan. Meron na lahat, Oo. kaya- Ito, paano mo hinaharap ang mga pagsubok mo sa buhay? Mhm. Unang sa lahat, syempre, sa paglapit sa Diyos. Kasi, Yun. yun lang ang pinaka ko parang nalalapitan kapag ganyan. Punta ako sa kapilya para magdasal. And yun yung isang napakagandang katangian po ni Kalingap Edu kasi ano siya guys kung tingin ng iba sa kanya ay masamang tao, ang siguro kung mas makikilala mo naman 'to, 'no? Kahit hindi mo na kailangang kausapin subaybayan mo lang sa kanyang mga vlogs, yung sa sobrang dami na ng kanyang nagawang vlogs at napakarami ng pagla-live niya, ay siguro naman ay maano mo siya, makikilala mo siya kahit papaano. At ang tingin ko sa kanya guys, ay mabuting tao talaga. At yung pagiging palasimba niya, pagiging aktibo niya sa kanilang kapilya, yun ang isang katangian na talagang masasabi mo na si Kalingap Edu ay mabuting tao. Para sa akin yun guys. Pasensya na sa mga ibang ano dyan, na ibang tao na ang tingin kay Kalingap Edu ay masamang tao po. Pasensya na po kayo kasi kanya-kanyang ano po tayo, kanya-kanyang interpretasyon at paniniwala para sa ibang tao. No? Sunod, siyempre, mga magulang, mga siyempre, masabi yung kahit yung problema, siyempre sila ang pinakaunang masuporta sa lahat ng bagay. Pinakamalapit. At yun, Yeah. sunod yung grupo natin, tayo, parang pamilya na rin kasi tayo dito talaga eh. Mhm. So, parang pagka ganun, so yun, nangangamusta ng bawat isa. Salamat. Papapasalamat ako sa mga kasama natin. Kasi itong mga nakarang dito talaga medyo mahirap ang pinagdaanan. At ang mga kaibigan tayo nangamusta kahit paano. Tayo, natikaso kahit paano sa oras ng ating medyo malungkot. At ayan, thank you sa inyong lahat. Thank you sa inyong lahat, bro. Bro, siyempre dito kami. Para iwan Kalingap ang kami. Pagkaya nung kala Kuya Robin, ganun nangyayari, Hindi lang natin mapakita, Kaya, tulong-tulong lang tayo din. Pagkakaisa. Ayun, thank you Yan. din, Ito, malapit na tayong matapos. Alam ko, gusto napapaligo ka na eh. Ano ang mga mensahe mo bro sa mga taong
nawawala ng pag-asa sa buhay. Bigyan mo sila ng motivation Tungkol saan? sa buhay. Diba? Pang Hindi lang may problema. Oo, may problema, mga stress, Ano, yun. una sa atin, ganyan sabi ko kanina, ilapit mo tayo ng tubos. Lagi mo hinahin yan kasi Tama. pagka mayroon kang may Diyos kang pinaniniwalaan, parang palagi kang positive eh. Palagi kang positive sa sarili mo kahit Yes, guys. At alam ko na marami sa inyo na nakakapanood din itong ating vlog ay naniniwala na meron Diyos, no? Kasi ang sarap guys, pagka nailabas mo yung, nasabi mo yung problema mo or nararamdaman mo na medyo mabigat sa pakiramdam ko, ano? Pag nasabi mo sa Kanya, ay parang automatic na gumagaang ang iyong pakiramdam. Kaya ako naniniwala na meron talagang Diyos. Di ba guys? pangdating sa iyo lang kaya mong gawa ng parang way na para maano yung sarili mo na pagsubok lang yan yan lang tayo normal lang yun ganito talaga ang buhay yun. Hindi minsan kasi pag sa iba parang kapag basta mabigyan ng konting problema isipin ng iba na parang grabe naman ako grabe parang inaano na ba ako para pinaparusahan ako ganyan pero yun nga ako pag sa sarili ko nagkakaroon ng problema lang, parang ginag-iisipan ko lang ng mga bagay na harap-harapan ba to, paanong matututunan ko sa mga ganitong klaseng mga problema, anong binibigay sa akin leksyon nito para mapunta sa positive way. Mamaya, pinapalakas lang pala tayo dito gawa ng problema ngayon. Grabe guys, no? Ang lawak ng pangunawa ni Kalingap Edu pagdating sa pag-handle ng problema, which is true. Ako yung naniniwala din doon guys, no? Na ang problema, minsan kapag tinitingnan natin sa positibong side, no? Parang kumbaga may kasabihan na nga po na hindi ka bibigyan ng problema na hindi kayang lutasin. Pero yung iba kasi guys, kapag nagkakaroon ng problema, para bang katapusan na ng mundo, ano? And yung iba pa nga ay sinisisi or kini-question ang Panginoon. Bakit binibigyan mo ko ng problema? Lagi na lang ako, lagi na lang ako. Pero kung ano guys, kung tutuusin, ang problema ay talagang may plano kasi lagi si Lord. Kumbaga ay baka nami-misinterpret ng iba na ang problema ay parusa. Kumbaga minsan kapag positibo talaga yung pag-iisip mo, ang problema guys ay parang kumbaga kagaya ng sinabi ni Kalingap Edu, pinatatatag ka. Pinatatatag ka kasi inihahanda ka sa magandang labanan para maging matatag ka. So, ako ay naniniwala din doon guys, no? So, tuloy natin. Ganun pinapatatag tayo. Kaya hindi mo laging isipin na malas yung mga problema dumarating sa'yo. Last question natin bro para makaligit na tayo. Ano ang pangarap mo para sa sarili mo at sa mga taong mahalaga sa iyo? Pangarap sa sarili ko. Hindi ko alam eh. Parang, ito pangarap ko na to eh. Ito pangarap ko, lagi ko sinasabi sa sarili ko. Pangarap ko maging parang malaya. Actually, yan po yung kakasabi ni Kalingap Edu na pangarap niya. Ang talagang pangarap niya is yung magiging malaya at yan po yung ginamit natin sa ating thumbnail, no? Pero kung iintindihan po natin, napakalawak po ng ibig sabihin. Ang daming pwedeng maging interpretasyon nung sinabi ni Kalingap Edu na gusto niyang maging malaya at yun na nga ay tinatamasa na niya ngayon na siya ay isang malaya. Pero bibigyan natin ng isang ehemplo yun guys. Kumbaga, freedom. Marami po kasi yan eh. Freedom sa sabihin na natin, financial freedom. Ibig sabihin, hindi ka na nag-worry or nag-aalala sa panggastos at pangangailangan mo araw-araw po. Meron ding freedom sa mga araw-araw na nagbibigay sa iyo ng sakit ng ulo o problema. Minsan may mga relasyon na toxic, di po ba? Kumbaga, pag nawala 'yon, may kalayaan ka, malaya ka, di ba? Freedom. At marami pang iba guys. So, comment down kung kayo po ba ay
sumasang-ayon sa ating binigyan na ehemplo. So tuloy po natin. Ay. Ano, parang masaya lang sa buhay. At ngayon, ano ko natatamas ko naman ngayon yung lahat ng ngayon. Okay naman pamilya ko, wala nang problema. At itong ganito, ma-maintain lang itong ganitong klaseng pamumuhay. Masaya na ako. Masaya ka na. Wala naman So, simpleng buhay lang yung pangarap mo. Simple lang. Actually, yung tinatamasin ni Kalingap Edu para sa akin na ay hindi na simpleng buhay yung meron siya, no? Unang-una, meron na siyang financial freedom kung tawagin. Nabibili niya kung ano yung gusto niya, na, 'di ba? Alam naman po natin, nabibili niya, kumbaga, bili siya ng kotse in cash. Ngayon, bibili siya ng lupa, cash pa rin. Papatayo siya ng bahay, kumbaga, hindi niya ipinangungutang yung mga pinanggagastos niya. That's financial freedom kung tawagin. At para sa akin, hindi na rin simple yung ganung klase po at yun yung sinasabi niya na maging na malaya siya, malaya. So yun guys, yun ang aking sariling interpretasyon. At kung bibigyan pa natin ng ibang meaning, ay nako, wag na. Baka marami na naman pong magagalit. Mas maging malaya ko na. Yun naman pinaka-goal naman ng isang tao mabuhay ng ganong klase pamumuhay. Depende Oo lang naman. siguro sa iba. Ako kasi ganun lang Simple lang. Hindi na natin pakomplikado ang buhay at nakaka-stress lang yan. Which is true. Wag na natin gawing komplikado ang buhay, no? Yung maghahangad ka pa ng sobra-sobrang kayamanan sa mundo, ay parang hindi naman po natin yata kailangan yung sobra-sobra po depende sa satisfaction ng isang tao. Pero kagaya ni Kalika Pedro, siguro ako ganun din. Kahit papaano ay ako hindi pa naman ganun na kagaya ni Kalika Pedro kasi ako bago ko mabili yung isang bagay, pinagpaplanuhan ko muna, kumbaga, inaano ko muna, nagsisave ako para dun sa isang bagay bago ko makuha. Pero sa kanila kasi, guys, parang anytime na gustuhin nila, nakukuha na nila kung ano man yung magustuhan po nila. Ganon sila ka-advance. Majobs, ito last na. Sariling tanong mo lang. Ikaw, depende. Majobs, interview mo ako. Bakit yan? Grabe. Kanina pa ako nagpapaids pa. Tuktukan mo na yan, Papa Eds, para magising. Papaids. Masyado mong na-miss si James. Last na. Guys, sorry po. Lagi papaids. Mamamatang po na ito si papaids. Mukhang litong-lito na. Ito si Beshi, guys, no? Parang hindi na niya alam kung ano yung itatawag niya kay Kalingap Edu. Ito bro, pwede mong hindi sagutin or not say. Kasi may nakakita ko sa mga Facebook ng mga humor, mga ganun. Pag ilalapit ka, kasi hindi, bahala ka kung kasagutin mo hindi. Opinion mo. Love team mo. Oo. Ang masabi ko lang ay... Ayun, dahil Secret muna. Siyempre hindi siya makapag-decide sa ngayon. Makapag-decide. So yun guys, no? Yun po yung aking sinasabi na parang dati kasi once na tinanong kung may plano na siya na makipag-love team ulit, lalong-lalo na ngayon, ang dami-dami pong mga nagpo-push na mga netizens or mga fans na makipag-love team siya kay Bridget po, At ang kasagutan niya dati, automatically, sinasagot niya na, no, focus ako sa pagtulong or pagkalingap. Pero ngayon parang napapansin mo na kagaya niyan, hindi na niya direkta na deninay na kung gusto ba niya o hindi. Meron na siyang beep sound na ginamit. So, mapapaisip ka rin na kagaya ng sinabi niya, not now, hindi pa siya ngayon. Kumbaga for me, para sa akin lang guys, opinion ko lang to. Tama, hindi pa talaga tama na ngayon ay magkaroon siya ng love team, no? At saka parang ang hirap-hirap kasi itong si Kalingap Edu guys, pag ito nakipag-love team,
nawawala sa kalingap ang kanyang collab team, nawawakwak. Sumisikat kasi guys. Sumisikat. Halos lahat sila, no? Halos lahat ng naka-partner niya ay kinukuha, tinatangay ng wakwak. Yun lang yung ano, parang hindi maganda na sana if ever na magkaroon ulit siya ng club team ay well, pag-isipan niya ng gusto muna guys, no? At desisyon naman niya yan. So, tayo walang pwedeng gawin kundi maghintay-hintay na lang. So, yun guys, hanggang dito na lang and gusto ko kayong shout out muli sa lahat po ng mga aking mga patuloy sa mga patuloy na sumusuporta sa aking munting channel. Mega love shout out po sa inyo, ano? Lalo-lalo na sa mga solid Kalingap supporters and of course sa aking mga subscribers and alam kong maraming nanonood din sa aking channel na hindi pa rin nakakapag-subscribe. Siguro ay nakakalimutan po nila. So, if ever po, ay pakipindot na rin po yung subscribe button. And of course, pinaka-importante po sa lahat, huwag kalimutang pindutin ang like button, guys. So, yan po, hanggang dito na lang and magkita-kita po tayo ulit sa aking mga susunod na upload. So, God bless po sa lahat and bye-bye po muna. Bye. Yes, sir.